Parang makakasama natin itong guest natin for the whole program. Yes. Sabi nga namin ni partner kanina, pagyamanin po natin ang ating kaalaman hanggang alas 9 po ng umaga para tayo ay well-informed sa mga dapat gawin sa gitna po ng disaster. Particularly, partner, this time pag-usapan natin itong ang lindol na magkakasunod. Kasama na po natin live sa ating studio. At ating kilalang-kilala to ng mga kapamilya natin. Mga OG kapamilyas talaga. Oo, ng mga taga-subaybay ng DZMM. Homecoming ito para sa ating guest. Kasama na po natin ang Managing Director, Disaster Intelligence Incorporated at Director ng Safety Organization of the Philippines. Kasama na po natin. Welcome po sa studio live si Ginoong Martin Aguda Jr. Sir Martin, good morning po. Hi, good morning, Christian and Nico. Magandang umaga. Welcome back, Yes. welcome back sa DZMM. Feels like home. Nice to be back. Yes, para sa mga kapamilya natin, yung mga Gen Z at millennial na mga kapamilya natin. Ito pong si Sir Martin, ang original host ng Red Alert dito sa DZMM. Siyempre kasama niya nun si Ate Ruby Tayag. Yes, 2000 hanggang 2006. Mas kilala siya bilang Kapitan Alerto. Yes. May secret yan, yun ang sasabihin. May naglaglag eh. Baka makita yung aking mga picture ng mascot ako. So talagang malalim ang karanasan ng ating kasamang si Sir Martin ngayong araw. Sir Martin, maraming salamat po sa paglalaan ng panahon. Pag-usapan po natin, again, ito nga pong disaster preparedness, itong usapin po ng lindol. Halos, I think, 3 weeks na tayong nililindol. Yes. Malalakas na lindol pa po yung tumatama sa atin. Siguro, simulan natin, sir, yung talakay natin doon sa mga earthquake drills. Kasi lagi nating naririnig yan eh. Ang mga government agencies, lagi may mga pinapatupad. Ang mga eskwelahan, may mga pinapatupad din. Pero kapag nakakaranas tayo ng lindol, nakikita natin sa mga videos na nagsaservice kapag may lindol, parang hindi siya properly observed, yung mga tinuturo sa atin kapag earthquake drill. Okay. Ang drill kasi, pag sinabing drill, practice. 'Di ba? So, constant na drill, constant na practice. So, ano ba yung tinuturo para maging ligtas tayo pag nagkakaroon ng earthshaking sa lindol? Ito yung universally accepted, yung duck cover and hold natin. 'Di ba? So, sa mga bata, lalong-lalo na, para automatic ang kanilang movement. Sa mga empleyado, para pagka yumanig, alam nila yung gagawin nila. Ito kasi yung duck cover and hold ay isang importanteng bagay na gagawin natin para ang mindset kasi natin, explain ko siguro yung duck cover and hold, no? Para himayin natin. Bakit ganon? Ang makaka-injure sa atin o makakapatay sa atin, initially, actually, hindi yung building na mag-collapse eh. Pero di ba ang nasa isip natin palagi, mag-collapse yung building, nakakatakot. Pero ang isipin natin, yung mga non-structural elements na pwedeng bumagsak sa atin. Ilaw, chandelier, salamin, cabinet, and others, di ba? Habang bumabagsak yan, pag malakas yung lindol, tayo ay maghahanap ng cover. So basically, that's the cover part. Yung drop and duck, o kaya pisan drop, dahil kapag may malakas yung pagyanig, huwag kang tumakbo. Marami ng statistics sa iba't ibang bansa na sinasabi, kapag ikaw ay tumatakbo, doon ay injure yung mga tao. Kasi doon nagbabagsakan eh, di ba? Hindi mo na-observe yan. Takbo ka lang ng takbo. So, during the earthshaking, pirmi ka, kung wala kang mataguan, tignan mo kung ano yung pinaka-safe na spot. Siguro nasa gitna na walang mahuhulog sa'yo at drop on the floor. Ganun din pag nasa labas ka, drop on the floor, pag wala, malayo sa puno, malayo sa salamin, malayo sa poste, no? Yung cover, kung may cover ka ngayon, no? Iilalim ka na ngayon. Tapos yung hold lang naman simple dahil yung cover mo maaring gumalaw. So, duck cover and hold ang pinapractice natin sa usual office setting, sa mga eskwelahan, no? So, nasabi mo, sir, yung drill natin. So, ang drill is a practice of your plan. So, ang plano natin, palagi dapat nagkaroon ng ating repetition para maging automatic na movement siya pagka nangyari yung lindol. Pinapractice, pero sa totoo, minsan, yung nakita natin, nagtatakbuhan, di ba? Sa sobrang takot. Palagay ko, importante yung constant na practice para automatic na gagawin mo. Pero pag bihirang-bihira, talagang mangingibabaw yung panic ng tao. Tatakbo kasi na-overwhelm tayo dun sa fear natin, sa takot natin. Nakita natin yan sa Baguio, yung mga bata, di ba? Automatic. Parang wala na nangyari, pero malakas na ramdaman nila. Nag-duck cover and hold sila, tapos parang relax din pag-evacuate, di ba? Nangyayari yan kapag nagiging parang habit na nila, yung parang nagiging muscle memory na, automatic na yung ganyang movement. So, importante yung drills na nagpa-participate tayo. So, ano ba yung dinidrill natin? First is the duck cover and hold. Saan ka magtatago? Okay. Second is evacuation. Okay, paano ka
lalabas ng building mo. Okay. Parang ang daling sabihin kasi, di ba? Alakad ka lang naman, lalabas ka lang naman sa mga eskwelahan, sa mga schools na hindi Sa multi-story, open space. lalabas ka lang, open space lang. Pero pag pinag-uusapan natin multi-story building. No, kagabi nasa isang BPO ako, nagturo ko alas 10 ng gabi. At sinasabi ko nga dun sa mga audience ko, sa mga empleyado doon, no, dapat testing nyo ba na sabay-sabay kayong bababa sa buong building na yon. So if you have 5,000 occupants doon sa building na yon, na-test ba natin na 5,000 ang bababa? At paano kung high-rise? Yung Yun daming mga nga kung high-rise. eh. Ito 30 floors. Di ba nakita rin natin sa Cebu yan na nag-clog sila doon sa emergency stairwell. So etong mga bagay na to, nakikita natin etong realidad sa totoong emergency, sa potential na emergency kapag nagdi-drill tayo. Kaya dapat sinasanay talaga natin yung mga sarili natin sa posibilidad na first, kailangan nating kumuble, duck over and hold. Second, kailangan nating mag-evacuate. Parang kung dapat ma-normalize Yes. ito mula pagkabata hanggang lalo na sa mga matatanda na ito ang nasa dapat gawin. trabaho, no, kapag sakaling mangyari to. Actually, Pero mas maalam yung mga bata kaysa sa matatanda ngayon. Kasi sa eskwela, tinuturo. Yes. Yung sa panahon namin siguro, walang ganyan, di ba? Pero ngayon, nagdi-drill sila. Pero na-mention nyo po, Sir Martin, sinabi niyo dapat constant practice. Gaano kadalas or ka-frequent dapat isinasagawa itong mga gantong klaseng earthquake drills? Particularly ng mga paaralan, kasi sa paaralan tinuturo naman siya. Pero sa mga private companies, mga pribadong lugar. Meron tayong National Simultaneous Earthquake Drill na quarterly, di ba? So, maaring kung hindi man tayo mag-participate dyan 4 na beses, I would suggest at least twice a year meron tayong mga exit drills, no? Simple lang naman yung ating drill kasi minsan naisip natin pagka-drill kaya yung mga kumpanya ayaw mag-participate kasi akala nila pag drill, no, the works, nandiyan yung bumbero, nandiyan yung helicopter, nandiyan yung rescue. Tandaan natin, ang drill, practice ng plano natin. Hindi practice ng plano ng re-responde sa atin. So, ang i-perfect natin, yung dapat gawin natin, hindi yung gagawin ng mga bumbero, ng BFP, ng rescuer. So, ano na lang yun, added flavor na lang yun para maganda yung senaryo, para realistic yung senaryo. So, for example, gusto ko lang testingin kung lalabas tayo. I-fire alarm ko lang, walang senaryo. Lakad lang kayo o laan lang kayo sa mga emergency stairwells nyo. Practicein natin yung kung saan tayo pupunta na open space, assembly area. Bilang accounting kasi yun ang importante. So, ano pinapractice mo? Pinapractice mo yung plano ng kumpanya. Oo, so at least kasi may requirement din ang Bureau of Fire Protection sa pagkuha ng Fire Safety Inspection Certificate. Yan kadalasan may mga ordinansa na dapat mag-participate ka sa isang drill every year at least. So, pwedeng isang fire drill, pwedeng isang earthquake drill. Pero regardless, fire drill o earthquake drill, parehas lang yan. Importante dyan yung evacuation procedure palagi na hindi nagpapanik ang mga tao. Makakatulong din ba, Sir Martin, kung surprise yung drill? Yung hindi nyo sasabihin yung mga empleyado, no? Wala kayong sasabihin na may gantong drill. Pero i-open nyo lang agad yung alarm, tapos para makita nyo yung reaction kung paano gagawin ng mga empleyado nyo kapag may gantong klase. Kasi may iba na pag alam nilang may drill, yung iba hindi talaga sineseryoso, sir. May mga na-witness akong ganyan na parang diba? papatay-patay. Kaya magsisiklib, kaya nasa cafe na. Pag mag-drill lang naman, hindi na ako sasali dyan. No? Yun. So, yes and no. Mahirap kasi pag ginawa natin yan tapos hindi pa sanay yung mga empleyado, magpanik. Baka mamaya may atakihin sa puso, no? Yes. Pero if you have a mature emergency management program sa kumpanya nyo, regular na ginagawa yung mga drills, automatic na gusto mong testingin ngayon without announcing it, i-test mo. Okay lang yung unannounced o surprise drills. Pero kung siguro bago, tinuturuan pa lang natin yung ating mga empleyado, sinasanay pa lang natin. I don't suggest na on the first attempt pa lang surprise drill na tayo kasi step by step. It might cause panic or baka may atakihin pa sa puso diyan. Delikado. Paano po pag sa bahay kasi ang pinag-uusapan natin sa private, sa trabaho or sa eskwelahan, may mga officials na pwedeng mag-conduct yan. Pero pag sa bahay po, paano natin pwedeng i-practice on our own sa mga bahay natin, sa mga anak natin, sa mga kamag-anak natin yung
pag-respond kapag may ganito pong sakuna na lindol? Okay, syempre yung head of the family or yung guardian o yung yung adult dun sa bahay, ganun din, parang sa opisina rin, parang sa eskwelahan din, maghahanap ka lang din yung duck cover and hold procedure. Saan mo gagawin 'yan, 'di ba? Ituro mo. So etong ating dining table, ubra ba 'to, 'di ba? Sa iyong bedroom, saan mo gagawin 'yan, no? Hindi palagi rin magkakaroon ng opportunity na merong kang cover. 'Di ba? Iba't ibang setting sabi ko kanina. So dapat alam din natin yung gagawin natin. So for example, pag nasa higaan ka daw, ang importante naman din talaga titignan mo rin yung pwedeng mahulog sa iyo. 'Di ba? So kung ikaw ay may higaan ka tapos mayroong painting na malaki diyan, pwedeng bumagsak sa iyo. May TV ka sa harap mo na malaki, pwedeng bumagsak sa iyo. Pwedeng may electric lamp na bumagsak sa iyo. So proactive din, no? Hindi lang basta yung reactive tayo na duck cover and hold, no? So titignan din natin 'yon. But sabi nila pag nakahiga ka, talokbungan mo lang yung katawan mo hindi lang kumot, ng umulan lang para protektahan mo lang yung ulo na part mo. Kung wala namang babagsak na malaki, no? Kung hindi ka naman kasya din sa kama. So, yung drill pwedeng gawin sa bahay at pwede nating ituro sa ating mga anak. Next procedure natin, saan ka lalabas? Again, yung paglabas ulit, di ba? So, evacuation, ganun lang naman duck cover and hold, evacuation. Tapos, meet up location kung saan kayo makikita sa labas ng bahay. Di ba? Sa mga opisina, merong assembly area. Doon inaalam kung 500 kayong empleyado, dapat 500 din nakalabas. So, sa bahay nyo, kung 5 kayo, 5 din kayo nakalabas. Magandang practice kasi kahit sunog, di ba? Natataranta tayo, kanya-kanyang labas. Minsan hindi na siguro pag kino-cover nyo yan, sabi ka, hindi ko alam kung nakalabas eh. Kasi hindi tayo naghanap ng isang common area, ng assembly area. For example, yung tindahan na yan, dyan tayo sa tapat ng tindahan na yan. Dyan tayo by all means magkita-kita. Huwag kayong magkakalat kahit saan, kahit matakot kayo. So alam mo, na 5 kayo sa pamilya, doon kayo yun ang meet-up location nyo. And with that, sabihin, kompleto kami. Nakalabas tayo safely. So importante rin kasi yung step na yun eh. Dahil pag na-miss natin yung step na ma-account natin yung tao, ay baka may naiwan sa loob na kailangan i-rescue. Pero Sir Martin, sapat ba na makalabas lang or kailangan may i-consider ka rin na saang lugar dito sa labas yung kailangan nating puntahan? Ayan, okay, magandang tanong. Ang sinasabi, syempre, posibleng bumagsak ang mga gusali. Pwedeng may hazards din sa labas. Kaya dapat open area, no? Ang problema dito sa Metro Manila, wala tayong open area. Not so much. Wala. Kung nasa business district ka, Yes. BGC, Ayala, wala kang open area. So marami nagko-consulta sa akin ngayon. Saan kami? Usually, ang open area nila diyan yung daan mismo. Yes. You close the road, 'di ba? Pero sabi ko, high-rise yung building, 30 floors, 40 floors. Ang isang danger pa natin, ang mga arkitektura natin ngayon, puro glass. Yes. Nakita natin yan sa Cebu. Pumunta rin ako sa Cebu. So, yung mga ibang mga structure doon, nakita mo nagkalat ng mga salamin. Sana ang salamin mo safety glass o tempered, 'di ba sa windshield natin sa kotse? Pag nabanggayan, nabasag 'yan, nagbubutil-butil. Safety 'yon kasi para hindi bitak-bitak na malalaki. Pagka hindi ganoon yung glass mo, kita mo lumilipad, no, from taas ng building. So, delikado, may hazard din talaga sa labas kung wala tayong Yung mga bubog, open space, yung mga dahil uulan ng bubog, no. So, hahanap din talaga tayo. Pero kung wala, yun ang challenge talaga sa atin dito. Pero kailangan pa rin natin kasing gawin na magtipon sa isang lugar, mag-accounting ng tao at i-report kung may nawawala. So, open space ang sagot diyan. The challenge for an open space, yung problem ng open space sa NCR, may malaking problema natin diyan. Doon siguro sa mga ibang rehiyon, pagka medyo rural yung area, may bukid, lalabas lang sila ng bahay nila, open space na yun. Kasi ang tandaan natin, earthquakes don't kill people. Okay? Ang lindol hindi nakakamatay per se. Ang nakakamatay yung babagsak sa atin, nagusali ka pa, nag-collapse. So earthquakes don't kill people, structures do. So by all means, evacuate. Dahil doon ka sa struktura na yon, maaring madali. And speaking of that, sir, pag-usapan na natin yung mga iba't ibang senaryo. Okay. Simulan natin sa bahay kasi nabanggit mo kanina, not all the time may pwede kang yukuan o puntahan as protection. And I remember yung nangyari sa Cebu, may ilang doong mga namatay dahil natutulog sila, nabagsakan sila. Kung nangyari ang lindol habang ikaw ay nasa bahay, let's say nagpapahinga or kung tulog, kasi nangyari sa Cebu gabi, ano ba dapat ang initial na reaction reaction or pwedeng gawin? Well,
balik pa rin tayo sa basic kasi medyo hindi natin magagawa ng paraan yan, tulog talaga ang tao. Kaya babalik ako dun sa proactive. Dahil tulog ka, hindi ka makareact agad, siguro kung kaya natin sa ating mga kabahayan na walang posibleng bumagsak sa inyong higaan pag tulog kayo. No, ako ang nakita ko yung, 'di ba, minsan may mga TV tayo sa likod natin o sa higaan natin o sa harap natin. Ako may malaki TV. Sabi ko aabutin yung paa ko, madadali rin ako. So, yung kaya natin ma-prevent yung mga ganong insidente kung ma-inspect natin. Siyempre, kung limitado naman yung spasyo ng bahay, wala tayong masyado magagawa. Pero, sasagutin ko rin yan, yung mga cabinets na pwede bumagsak, strap. So, yan ang isang mitigation for earthquakes. Lahat ng posibleng magtapol, strap. Yung mga ating mga sa kitchen natin, nandun yung mga babasagin, di ba? As much as possible, may lock. Hindi open kasi para hindi magbukaan yan lahat. So, lahat ng mga furniture pwedeng i-strap, i-attach sa wall, lagyan ng isang device, ng isang attachment para hindi basta-basta bumagsak sa atin. Importante yon. At gaano katagal, sir, kung halimbawa ikaw ay nakapagtago na, nakapag-duct cover and hold ka sa loob ng bahay, nasa ilalim ka ng matibay naman na structure, gaano katagal ka dapat magstay doon bago ka mag-evacuate palabas? Okay, gagawin natin yung duct cover and hold habang yumayanig. Yes. Habang may pagyanig. At ang kadalasan, medyo matagal na ang 1 minute sa isang lindol. No? So 1 minute or less. Okay? As soon as na matapos na, pakiramdaman siyempre tayo, maaring gusto mong tawagin yung mga kasama mo sa bahay, okay lang ba kayo? Umiiyak na siguro yung iba dyan, di ba? That's the only time na lalabas tayo. No? Huwag tayong tatakbo habang mayroong earth shaking, mayroong tremors na malakas. Kasi yun yung dyan bumabagsak ang mga bagay-bagay na hindi na natin namamalaya at yun na nakakadali sa atin. Kaya nga, stay put, hold, then duck cover and hold, then right after you start evacuating to an open area. Dapat po ba, sir, ito po pag sila ay nag-evacuate palabas, sama-sama ba sila, kumpulan, or kailangan dapat magkakahiwalay or kanya-kanya? Hindi naman, parang you have to, kung marami, di ba, organize. Ayaw mong, kunwari sa eskwelahan, gusto mo orderly naman. May tinuturo nga natin dyan minsan kapag mga high-rise building, keep left o keep right, di ba? Para yung mga paakyat na responder, whatever, no, may spasyo. So, pwede natin siyang organize ng ganun, lalo na pagka maramihan yung paglabas sa gusali. Kaya importante rin, pinapractice din, okay, yung evacuation natin. Partner, at saka Sir Martin, ang isa pa sa ngayon, para bang nauuso na since nagkaroon nga nitong malakas na lindol sa Cebu, sa Davao, at siguro dahil nga sa pangamba rin sa The Big One, yung go bag, Sir Martin. Yan. Kasi ang dami ng mga schools, yung school ng pamangkin ko, yung schools ng mga staff natin, yung mga anak nila pinagpe-prepare na ng mga schools ng go bag. So ito bang go bag na ito, enough ba ito? Sapat ba ito na preparation or kumbaga parang pananggalang ng mga individual kapag nangyari itong lindol? Sige. Siguro explain ko muna ano ba ang importansya ng go bag. Yan. Kasi 'di ba lahat parang naging fad bigla ang go bag overnight sa social media, go bag, 'di ba? Ito ba ay talagang makakaligtas sa atin sa matinding disaster? So, explain natin. Yung go bag ay yan lang ang isang bag mo na mabibitbit mo kung wala na ka talaga mabibitbit during an evacuation. So, ito ay para sa evacuation, no? Siguro kung nanonood kayo ng mga CIA movies, mga spy movies, 'di ba? 'Di ba? Pagka nahuli na sila na busted na sila, pupunta sila sa isang safe house. Kukuha sila ng isang bag. Nandun na yung mga pangangailangan nila para makalabas sila sa bansa. Go bag din 'yon. Kasi nandun yung sat phone nila, nandun yung mga fake passports nila, nandun yung cash nila. 'Di ba? And others, no? So, importante yung go bag natin pang evacuation, ready tayo diyan, no? So sa iba't ibang klaseng disaster pwede ang go bag, hindi lang sa lindol, no? So sabi ko nga pang evacuation if we need to evacuate yung bahay natin. Pero gustong sabihin din na hindi lang yan. Okay, ang challenge ko sa atin, sino dito ang may dalang go bag sa pumapasok ka, nagko-commute ka, nasa mall ka, 'di ba? Wala. Ang go bag mo maaring nasa bahay. 'Di ba? Kompleto ang go bag mo, maaring nasa bahay. 'Di ba? So,
kailangan nating tignan yung mga bagay na importante na bitbit mo Yes. araw-araw, no? So may mga configurations ang emergency kits. So tatawagin natin na emergency kits, no? So alam lang natin go bag, di ba? Pero parang napapansin ko sa mga kababayan natin sa mga probinsya, parang hindi ko kaya magganyan. So, pasimplihin natin minsan, may ekstrang pagkain, may ekstrang tubig dahil may paparating Pwede na na bagyo. pwede No? na isama. So, kailangan mag-evacuate, kumuha ka lang ng timba na bakante mo, lagay mo dun yung mga kailangan mo, lagay ka lang kumot, kung may flashlight ka na maliit. Kung mapapansin nyo, ang contents ng go bag, lahat yan, nandyan sa loob ng bahay mo. It's just na i-empake mo lang siya, di ba? Para ilagay mo. Apo. Okay, Sir sige Martin, po. kanina na po tayo doon sa go bag, in-explain ni Sir Martin sa atin yung go bag. Pero this time, himayin lang natin ng mabilis. Ano po ba dapat ang nilalaman ng isang go bag? At gaano kalaking bag po ba dapat ang piniprepare ng Dapat isang ba tao? nandun ba lahat ng mga gamit na kailangan para maisalba ka? Iisipin natin kasi, ang go bag, nandun yung importanteng gamit natin na parang ganito, explain explain natin ng ganito. Di ba pa nagbabakasyon tayo? Yan, di ba? Pagka nag-i-empake tayo, gusto mo meron kang kahit paano first aid kit. Gusto mo may extra clothes ka. Gusto mo meron kang hygiene kit. Siyempre, yung hygiene kit natin, no? Isipin mo lahat ng mga nakalista dun sa go bag, isa-isa mo, parang nagbabakasyon ka lang eh. Nilagay mo lang siya sa isang bag, pinagsama-sama mo, okay? Siyempre, dagdag dyan yung mga survival items. Diba? Flashlight, importante, yung pito, importante, and siguro yung mga basic tools natin. Ilagay mo lang yan, para kapag saan ka abutan, may emergency, tandaan natin, ang go bag, hindi lang lamang pang earthquake. In fact, ang go bag, pang araw-araw mo yan, nasugatan ka, kunin mo sa go bag yung first aid kit mo. Huwag kayong bumili ng go bag, ilagay nyo sa gilid, kantay kayo ng lindol. Hindi, safety na blanket nyo yan everyday. Kung meron sa kotseng isa, meron sa trabaho isa, meron sa opisina na isa. So basically, emergency kit. Emergency kit, no? Okay. Yung term na go bag, US term yan. Go bag, grab bag. Diba? Sabihin go kasi anytime. Pwede mong dalhin. Pwede mong dalhin. Bitin mo. Pero ang tanong, bit mo, meron ka ba yan kahit saan ka? So, sabi ko nga kanina, nung pinanggalingan natin, nagdi-discuss tayo, merong iba't ibang configuration ng emergency kits, no? The first configuration na dapat, dahil hindi mo dala ang go bag mo, is anong meron ka sa katawan mo? Yes. Anong meron ka sa bag mo na pang araw-araw na bit-bit mo? Yan, no? Napaka-importante kasi ang go bag, laki, wala ka naman makita. Siguro bag grade tayo. Para Go, sir. makita nyo. Oo, Yes. tama, So, mag-grade tayo. Hindi kailangan, wala ka makikita. Ang sabi ko, pumapasyal sa mall, may go bag. parang wala, no? Siguro ako tatanungin, ang pinaka-importante pang araw-araw natin na pang emergency is yung communication, di ba? So, cellphone is one emergency. Yes. Nakakala nyo lang na Hindi. cellphone lang siya, no? Dahil ito ang pang-communicate natin. Sa disaster zone nga minsan, walang pila dun sa pagkain pero may pila dun sa libreng Charging tawag. station. Sa charging station. Oo. Napaka-importante kasi ng communication during a disaster event. So, ito, okay, para hanapin ang report ng emergency, etc. So, isa yan, no? Ang isang... Cell phones. Okay. Ang Cellphones and chargers. Cellphones and charger, okay? Yung Power Or power bank. Power bank. So, okay, gusto kong emphasize yung power bank. Kasi ang mga smartphones natin ngayon hindi tumatagal ng half day. Yes. Diba? So dapat may power bank ka. Isa yan sa everyday carry, kung tawag EDC, everyday carry item, okay? So isang mga susi mo, tinuturo sa atin, may pito ka palagi, no? Kasi useless at mga pinagsasabi natin ito kung hindi mo naman siya magagamit dahil wala yung go bag mo sa tabi mo. So ito yung bit-bit mong either sa katawan mo, sa bulsa mo, sa susi mo, may pito kang bit-bit. Para saan pa yung pito? Yes. Okay, bakit may pito? Ang pito, worst case scenario, hingi tayo ng tulong, natrap tayo sa ilalim ng lupa, nadaganan tayo. Ito ang pang-signal na para makahingi tayo ng tulong. Ang mga rescuers, trained na pagkakulari sa lindol, no, ang tawag doon yung collapse structure search and rescue team. Pagka nandyan na yan sa ground zero, sa site, no, titignan nila, tatanungin muna, sisigaw yan, meron po bang buhay dito? Okay? Hindi yan magre-rescue agad kahit sabihin mo na 20 ang natrap dyan. Kasi nga, scarce ang resources ng mga rescuers natin, uunahin nila yung may mga posibleng buhay. Potential live finds, live victims. At pag sinabi, nandito na mga rescuers, may buhay pa ba? That's the time. Nagmuha tayo ng ingay at yung pito na nasa atin, nasa katawan natin, maaring makatulong to signal. Another signaling device na dapat meron tayo ay flashlight. Yes. Flashlight kasi although nakita natin yan, di ba? After lumindol ng malakas, idlap yung ilaw, nagkakaroon ng brownout, di ba? At nakakadagdag yung dilim sa panic, sa takot. But if you have a flashlight with you,
patay ang ilaw, bukas ang flashlight agad, no? Okay. So may mga flashlight like gaya nito, signaling device, no? Parang strobe function, makikita agad, no? So pwedeng lindol, pwedeng pang other emergencies. Flashlight, no? Mahilig ako sa mga flashlights eh. Ito importante na headlamp. Hindi naman pang araw-araw, pero isang importante rin to na meron ka sa gilid ng higaan mo. Dahil kapag ikaw ay nag-evacuate, no, you just wear this, may hands-free ka. Dapat palagi kasi hands-free, no, para ikaw ay makamaneuver. So, headlamps. Headlamp. No? Ginagamit sa mga camping. No? So, ano ba? Basic lang, power bank, basic tools. Okay? So, eto, mga to, di ba? Meron kang, kung may mineral, meron kang bottled water na maliit, lagay mo lang dyan. O sa bag mo, sa laptop bag mo, sa pang araw-araw na pang opisina mo. No? Or, meron pa pala, maliit na first aid kit. Maliit na first aid kit. Meron kang first aid kit. Okay, meron akong mga compressed gauze na kinakailangan, di ba? So, eto, hindi siya mukhang go bag dahil pang araw-araw ko to, pero sigurado pag may unting emergency, Handa. Ganyan ang gusto nating mindset na hindi parang ready pang gera tayo sa ating mga go bag kasi hindi natin alam kung kailan tayo aabutan At saka ang hirap din kasi, sir, dalhin ng go bag na napakadaming laman, di ba? Mabigat siya. Hindi talaga design para yun doon. Kaya nga siya, ang unang design niya is backpack. Kasi pwede mo siyang bitbitin agad at meron ka pang mahawakang ibang gamit. So, sa bags yun. Pero itong go bag na to or emergency kit, kung nasa bahay ito, saan dapat siya nakalagay? Okay, sige. Ito ay dapat maaring sa gilid ng iyong Tama, sabi bedroom nyo, oo. para madali mong damputin or along the route ng papalabas ng bahay para dadamputin. Malapit sa pintuan. Saka ang go bag, individual. Hindi siya pamilya, ha? Hindi siya family kit. So, ang binibigay ng mga LGUs natin ngayon, family kit. So, yun nga, nakabasa ako ng isang article na ito lang ay para mabigyan tayo ng sample. Ano ba ang pwede nating ilagay sa go bag? Alam niyo ba, napunta kayo sa isang grocery store, you can get all the supplies ng go bag mo doon sa grocery store. Meron akong ginawang special feature sa isang news na feature. Nag-shopping lang ako, sinusundan lang ako nung reporter na doon lang ako nakuha ko lahat doon. So, wag natin tignan na go bag na something extra ordinary. Maaring yung ginagamit ngayon, pinamimigay na parang waterproof na bag. Yes. Okay lang din yon, pwede kasi magamit natin kapag baha-baha naman. Okay din siya, so waterproof naman yung bag. Yun yung unique lang doon. Pero tignan nyo yung checklist, almost the same ang laman ng go bag, no? Tools, essentials, warning device, ano pa ba? Yung mga ating yan, food, yung food natin siguro kung hindi ako agree dun sa 3 days of food and water na nasa go bag mo. Parang imposible yata ilagay yun doon mga dilata mo. So siguro meron ka lang ilang bote ng tubig, meron kang crackers, may tsokolate ka, no? Yun yung immediate. At saka saan ka magluluto? May bigas ka ba dyan? Di ba? Parang impractical eh. So minsan talaga parang kinokopya lang natin pero hindi naman talaga it won't work that way. Di Yes. ba? Hindi magagamit. At ang kagandahan, itong mga inilatag sa atin ni Sir Martin, lahat to available, kayang-kaya nating ma-access. So Sa talagang nasa sa atin grocery, lang para oo. ihanda to at i-prepare in any event. Sir, punta naman tayo doon sa kanina pinag-uusapan natin if pwede tayong mag-demo para sa ating mga viewers at para sa mga naikinig sa atin. Yung pinag-uusapan natin sa simula kanina na paano kapag nangyari na, kapag andyan na ang lindol. And sa mga setting, for example, na mga, yung wala ka talagang Masisilungan na mga structures, matitibay na furniture. how do you protect yourself from the possible na damage So, or injuries? i-review natin ang dock over and hold ba natin Yes. dito? Or yung wala? Yung wala. Yes, sir. Kunwari, wala talaga. Ayan, lumilindol ngayon. Paano kaya? Okay, so kung dito sa studio, Studio, ang daming pwedeng bumagsak. mga ilaw, mga palagay ko sa studio meron namang magkukublihan, 'di ba? Dito kasya naman ako diyan siguro. Iilalim ako diyan kasi ang unang nakikita ko diyan, ang daming hazards, so dami nating ilaw dito. Kahit sabihin mong hindi mabibigat 'yan, sa isang emergency, dapat 100% intact tayo. Kasi pagka meron tong unting galos, may unting alagain na tayo eh. So, yan sinasabi ko palagi, hindi ka mabubog. Hindi ka masugatan sa kamay. So, dapat intact tayo, no? With that, sa isang bag ko, may gloves pala ako. Work gloves para pag may hinawangan ka matatalas, safe ka. So, anyway, yung demo natin. So, dito, kasi naman tayo dito sa may ilalim. desk. May Oo. set after makapasok tayo. So, kailan tayo magdadak cover? So, pag nakita natin, nagyuyugyugan na. Okay. Pero kung tayo ay nagkatinginan lang, lumindol ba? Mahina yun. That's a big earthquake.
hindi natin kailangan mag-duck over and hold. Pero pag nagyuyug-yugan na yung mga gamit, nagtutunugan na yan, iilalim na ako dyan. Yun yung signal na mag-duck over and hold ka dahil posible magbagsakan na yan. So siguro kung gagawin natin, kung makita tayo ng camera na, makikita ba tayo dito sa ilalim? Yes. Okay, so Yan, kitang-kita po. Ilalim Yan. tayo. Studio po ito, tsaka PBB house din. Yan. So yan. Or siguro, Ayan. So, Ayan. yung may hold ako, yung kamay ko. Ayan. Ayun, kita kayo, sir. Kita, Oh. Tapos, tignan din natin yung paligid natin. Okay, tinan ng paligid. Hindi yung nakayuko tayo na Nakayo- hindi nakikita. Oo. Dahil pag may potential na babagsak na palagay yung ikaw ay magko-collapse yung cover mo. Makapag-adjust ka. Makapag-adjust ka, maghanap ka ng panibagong cover. So, yun yung ano natin, yun yung duck cover na usual. So dapat covered ang Hindi ulo. mo na kailangan i-cover na kayo. Ito na yung cover mo. Di ba? Ito na yung cover mo. Ang sa akin, kasi pag cover na kayo, hindi mo nakikita yung paligid mo. Sir, meron kayong din na lang parang cap na hard cap na ito. Ano Nakikita ba natin ito? palagi ang helmet, di ba? Ang helmet, ang mga na sinasabi protection. Kasi nakikita sa mga bata, pag nag-evacuate, nakaganyan. Yes. Di ba? Para kang hinuli ng pulis. Parang Parang hinuli, suspect. Parang estado di ba? Pero ang importante naman diyan is parang sinasabi habang ikaw ay nag-evacuate, tinitignan mo yung paligid mo kasi kung may bumagsak na malaking tipak diyan, hindi mo naman ma-deflect ng kamay mo yan di ba? But it will cover in a while, pero hindi dapat ganoon na hindi mo na nakikita yung dinadaanan mo. Hindi rin tama 'yon. So makakatulong talaga, sir, kung meron kang hard hat. That's an added protection sa Pero atin. pero kung wala, sir, paano mo i-orchestrate ang sarili mo? Paano ba ang tamang posisyon sa Paghawak ng sa Oo, ulo. may ganun bang tip or Well, sa mga drills, nakikita natin, yan ang tinuturo na nakaganyan. Nakaganyan lang. nakahawak ang kamay sa ulo? Oo. Nakakover, Pero at the parang- same time, sir, kung nakaganyan ka kasi hindi ka makakatingin sa gilid mo so hindi mo ma-observe. Paano yan? yan ang tinuturo, pero kung ako tatanungin mo, mas gusto ko lumakad na lang ng normal, Okay. pero nakatingin sa taas. So, Okay. yung parang habit mo ng ganyan, tumitingin ka lang. Eh sabi ko nga, it will be impossible na maganon mo yung bagay, maprotektahan ka. In fact, pwede ka rin ma-injure pag tumama dito. So, hindi siya foolproof. Ako, mas gugustuhin ko na titingin, mabilis ang lakad mo. Kasi nakakabagal din ang lakad nung nakaganyan ka. Di ba? Para sa mga opisina, sir, or kaya sa mga school, sa mga bata, kung equipped naman sila na may hard hat, ngayon kasi yung mga school, nire-require na nila yung mga students nila, yung mga parents na pagdalahin ng hard hat yung mga estudyante. So, may mga level of safety ba yan? Kasi ngayon, may nakikita ako sa online, may mabibili na 90 pesos na hard hat. Sa Divisoria, marami ding mga ganun na mumurahin na hard hat. Makakatulong ba yan para talagang maprotektahan yung isang individual pag lumilindol at bumabagsak na yung mga gamits or iba pang mga bagay sa bahay, sa loob, indoors? Well, ang hard hat naman talaga ay nakita natin yan sa construction. So, ang tawag din natin yan, construction helmet So, required yan. So, ano ba ang basic na use ng isang construction helmet sa isang worker? Dalawa, impact protection, mabagsakan ka ng bakal or mabagsakan ka ng penetration. Yung pako, may bumabagsak na ganyan from sa mataas. So, mga yan, may standards sa occupational safety and health sa construction. Ngayon, dahil nauso, ewan ko kung wala namang maliit na hard hat talaga na may standard 'di ba? Siguro pinagawa lang yan sa ibang bansa. Kasi may demand. So hindi natin ma-assure talaga Mass production. na yung standard nandun. Unless talaga ang gagamitin mo yung construction helmet na ginagamit na may standards talaga tinetesting yan sa Occupational Safety and Health Center para malaman mo na okay pala to within standards yung hard hat mo. So, ganang akit, kung bibili na rin kayo ng hard hat, bumili na kayo ng construction helmet. Yung helmet sa ng mga motor, safety sir. shoes. Helmet ng motor. Helmet ng motor, yes, and that will protect you. Okay lang din naman yun, di ba? Basta anything that will probably protect you. Pero syempre, hindi mo naman bit-bit yan palagi. But then again, any type of helmet will do. It will add another layer of protection. Yun lang, kahit anong helmet ang gamitin mo. Medical preparedness, sir, paano kaya ito? May mga kailangan ba medically? Like, meron sinabi kayong first aid. Isa part ba to ng medical preparedness at ano pa po kailangan na malaman ng mga kababayan natin? Okay, hindi maiwasan na magkakaroon ng mga injuries. Yes. Diba? Cuts. Minor and even major. So, yung mga minor cuts na sinasabi natin, dahil nga, sharp objects, diba? Debris, lahat, nandyan. Diba? Yan, pwede na natin magamot yung sarili natin kahit papano. No? But for a major
injury, no, nabagsakan ka, head trauma, fracture, kasi yan yung mga cases sa lindol, di ba? Yung mga naipit ka, yung mga compression injuries na tinatawag, yan yung mga kailangan ng advanced medical care rin sa ospital. Kaya nga, sinasabi natin na dapat mayroon din tayong first aider sa ating pamilya, first aider sa komunidad, first aider sa trabaho, di ba? And in other organizations. So, importante na may maalam sa first aid. Okay, talking of first aid, kailangan mo syempre may comprehensive ka na first aid kit sa parte ng go bag mo na separate, no? So, yan yung mga triangular bandage mo, panggamit sa bleeding control and others, no? Basically, trauma na gamit natin. Walang ospital na mapagdadalhan. Kasi ang ospital, isipin natin, ine-evacuate. Sila mismo nagpapanik dyan. Sila mismo hindi na alam ang gagawin nila para mailabas yung mga pasyente nila. Tapos tayo magdadala. Baka hindi rin tayo ma-accommodate on the first instance nung paglindol dahil ine-evacuate yung ospital. So, we are our own rescuers dito. Kaya importante yung skills that we also gain. Yun nga pala, hindi lang basta trauma. Kung meron kayong prescription medications, no? Ikaw ay may gamot sa high blood, may gamot sa diabetes, you keep extra sa iyong go bag. So to wrap this up, sir, talagang ang core ng pinag-uusapan natin, nagsisimula ang preparedness sa sarili natin. From our homes at sa kung nasa ang mga lugar tayo. O iba ang paghahanda ng sarili at I think madali siyang i-replicate sa iba kung nagsisimula sa sarili yung paghahanda. At kung ang bawat individual, handa tayo, alam natin kung ano yung gagawin natin. Siyempre, una na dyan, is wag i-manage siguro yung panic natin. Kasi hindi naman natin maiiwasan na magpapanik talaga tayo. Pero kung mamamanage natin yung panic natin, lahat ng individual, mamamanage yung panic nila, diba, mas magiging maayos siguro yung pag-evacuate natin, yung gagawin nating yung mga gagawin nating hakbang para mailigtas yung mga sarili natin. Ang pinakagusto ko doon yung on a daily basis, pwede ka palang hindi mo namamalayan na pwede ka palang makapagdala ng sarili mong go bag with yung mga maliliit na bagay lang na inihahanda mo sa pang-araw-araw na buhay mo. And base din sa mga dinemonstrate at sinabi ni Sir Martin, practicality talaga, sir, no? Practicality, napakahalaga niyan kapag naranasan na natin yung mga gantong klaseng kalamidad at disaster. Okay. Sir, siguro final short message na lang, sir. We're running out of time. Go ahead, sir. Ang Pilipinas ay number 1 sa World Risk Index, na pinaka most exposed at disaster prone country sa buong mundo. Dapat tayo yung ehemplo ng kahandaan. Ang sa atin, panawagan natin, sa dami nating disasters na nararamdaman, make preparedness as a lifestyle. Pag sinabi kong lifestyle, bit-bit mo araw-araw. Dapat nasa isip natin, no? Top of mind araw-araw, hindi lang pagka merong mga sakuna, may mga disasters na dumarating. Promote ko lang, bukas nasa UP kami, shake, grab, and go. Magtuturo kami ng libre dyan. Pumunta kayo doon, may mabibili kayo mga go bags. Dyan sa UP Architecture Building, UP Diliman, no? From 9 a.m. to 6 p.m., magde-lecture po kami ng libre dyan, mga iba't ibang prepper groups. Punta po kayo doon, makakabili rin kayo ng mga gamit doon. Ayan, kapag bakante po ang inyong Sabado, pumunta kayo sa UP at abangan nyo sila, Sir Martin. Sir Martin, maraming salamat. Thank you so much po. At sa uulitin po ulit, magandang palagi natin pinag-uusapan itong preparedness. Sir Martin, Kapitan Alerto Aguda Jr., Managing Director, Disaster Intelligence Incorporated at Director ng Safety Organization of the Philippines. Maraming salamat, sir. Thank you.